Alright, good morning. Okay, discuss natin to ngayon. Maiksing video lang. Meron kasing nagtanong, sir, paano ba natin make sure na yung pellets natin itatagal? Kailangan ba natin i-freezer or nasa labas lang? Lagi ko nga sinasabi, di ba, pag dehydrated yan, so pwede mo nang ilagay sa labas yan. There's no problem with that. Kasi kapag nawala na yung moisture niyan, then definitely okay na siya. Tatagal siya. But the question is, mga gaano po kaya katagal tatagal yan? Ayun yung pinakamahirap na question na sasagutin natin. Kasi usually sa chicharon, pag gumawa ka ng pellets, siguro after 1 week, ubos na rin agad yan eh. Kasi kung ang production mo, ayun nga yung beauty ng negosyo na to. Kasi kapag nag-produce ka nito, tuloy. As long as the quality is there, then definitely paulit-ulit yung mga paulit-ulit yung mga customer. Yun yung beauty sa na to. Kaya marami na pinayaman ng chicharon. But now, ito ang gagawin natin. Titignan natin kung straight from the freezer ba yung pellets mo. Okay ba na isalang agad natin siya in case na gagawin nyo itong negosyo? Okay? Mas maganda ba or may effect ba na natutulog yung taba niya or galing sa freezer yung pellets? Tingnan natin kung merong effect, kung magbabago. Ito ay yung batch ng pellets na the same nung ginawa natin 2 weeks ago. Ito yung sa chicharon, bite-sized chicharon natin. Same batch to. Kasi may nag-question, so ang ginawa ko, naghiwalay ako ng konti. Just to make sure na pare-parehas tayong makikita natin kung ano yung effect. Kasi some people are very subjective when it comes to results. So, pagbigyan natin sila sir, pagbigyan natin sila ma'am, yung mga nagtatanong. I know, hindi lang naman isang nagtatanong nito. So, subukan natin. So, ito ay galing sa freezer. Teka lang, kuha tayo ng strainer. Okay. Magapay. Okay. So, nakaset na ang aking muna natin masyadong lakasan kasi kakaunti naman to. Pero mataas na yung temp nito para makita natin. So, subukan muna natin maglagay ng isa just to make sure na hindi naman masyadong kalakasan. Okay. I think okay na yan. Sige, lagay na natin lahat yan. Lagay natin lahat. Tingnan natin kung merong pangit na magiging effect. Oh! Yan. So, nakita na natin agad. Yung pala, pwede siyang magdikit-dikit agad pagkakalagay mo. Kaya make sure na pag-hiwalayin agad. Yun na siguro ang isang effect kasi nagkakaroon uli siya ng moisture kapag galing sa pag galing sa freezer nagkakaroon ulit ng para siyang tubig. Okay, it's one difference na nakita natin kung aalsa siya ng maganda katulad ng nasa labas lang. Running na tayo for 45 seconds. Tingnan pa natin konti. Kasi possible na masunog siya kasi kakaunti lang yung sinalang natin. Then maliliit. So far, ang kinalabasan, mas okay yung hindi freezer. Para sa akin ha. Ayan o. Siniluto natin na nakaraan kung same batch naman siya. Kasi ito okay na to eh. Kung same batch naman siya. Siguro naka-apekto yung paglalagay sa freezer. See? Para siyang hindi pumutok yung iba. Parang stick lang siya. Yung iba maganda, yung iba hindi.
So majority, naging stick lang. Ito yung maganda. Pero lagi kong sinasabi, itong hindi mga pumutok na to, ito yung masarap ipang gulay. Kasi ito yung malasa. Ito kasi may air sa loob. Ito malasa. Pero syempre, iba-iba naman ang gusto ng tao. Gusto nila yung traditional way. Yung traditional na putok na may air. And just to make sure, no, magbibigay ko trivia sa inyo, hindi po lahat ng hindi lahat ng skin ng baboy ay pare-parehas ng kalalabasan. Okay? Iba ang kalalabasan ng belly skin, iba ang kinakalabasan ng back skin, iba ang kinakalabasan ng skin ng pigi. Ang skin ng kasim, iba-iba ang kinalabasan niya. Basta merong iba, merong hindi talaga siya similar. Hindi siya magkakaparehas. Ito ay skin ng liempo to eh. So, belly skin. Ayan o. That would be the difference. May diferensya. When it comes to crunchiness, walang problema. Para sabi ko sa inyo, mas masarap to. Kasi mas concentrated yung lasa. Okay? Maglam, nasagot naman siguro natin kahit paano. Till next time, have a great day ahead. Bye-bye.